Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Alright, andito na tayo sa part 2 mga kapatid. Kung paano gumawa ng fiberglass na pambot. Ayan, nasa part 2 na po tayo. At kung gusto nyo pong makita at makuha ang mga materialis na kakailanganin, panoorin nyo na lang yung link na nasa baba. Yan po yung part 1. At ito po, atin na pong ipapakita sa inyo kung paano po ang paggamit ng mga materialis. At inyo pong makikita at malalaman ang mga bagay na dapat nyong gawin sa paggawa ng fiberglass na pambot. Ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! So ito na po tayo ngayon sa part 2 ng ating paggawa ng fiberglass na pambot, o kung paano po gumawa ng unsinkable fiberglass na pambot. Salamat po sa inyong panonood sa part 1 na ito mga kapatid. At ngayon po, pag-uusapan naman natin kung paano po ang paggamit ng mga materialis na ating nabanggit doon sa part 1. Ang una po natin pag-usapan ay patungkol po sa paghalo ng Polyclear Premix. Yan, kung paano po ang paghalo nito. At sinabi ko po doon sa part 1 na ang pinaka-friendly user po na ating gamitin, lalo na sa mga baguhan, ay ito pong Premix. Kasi ang kanyang hardener na lamang po ang ating idadagdag para po makapagpahid na tayo ng ating fiber mat. Ang paghalo po nito mga kapatid ay maglalagay lang po tayo ng kayang ubusin sa mga 3 minuto o 5 minuto mga kapatid, nang sa ganun ay hindi po tayo maabutan sa pagtigas o paglapot ng ating kimikal. Ang paglalagay naman po ng hardener ay mga ilang patak lamang po mga kapatid. Kasi talagang napakadali lang lumapot nito. Pag lumapot na po at kapag nabutan naman tayo ng paglapot nito, ay kailangan na po natin itong itapon. Kasi ang kanya pong magiging resulta kung atin itong ipapahid sa fiber mat ay posible pong babubbles at magkaroon po ng mga namumuo at naninigas sa ibabaw ng ating mat. Kaya kung naabutan po kayo, kagaya niyan, naabutan na kayo sa paglapot, itapon na lang at palitan naman ulit. So ganyan lang po ang paghalo mga kapatid. Tatansyahin nyo na lang kung gaano karami ang inyong gagamitin sa area na inyong papahiran. Pag malaki-laki at mabilisan ang galawang mabilis, yan, pwede nyong damihan mga kapatid. Ngunit kayo na lang po ang magtatansya na hindi kayo maabutan ng paglapot. Dahil pag lumapot yan, wala na po yan. Talagang itatapon na natin yan. At patungkol naman po sa brush at saka sa roller na ating gagamitin, alam ko po, ang iba ay hindi pa po alam kung ano po ang ating ipanglilinis nito. Ayan po. Sa paglinis naman ng brush at saka paint roller mga kapatid, ay gagamit lamang tayo ng sabon at saka tubig. Yan, yung bar po na sabon. Napakaganda po yung gamitin para pangalis at pangtanggal ng chemical na nakadikit sa ating roller at saka sa ating brush. Ganyan po. Kapag nag-stop na po tayo sa pagpahid ng chemical, for example, tumira tayo ng mga 5 minuto tapos mag-stop na po tayo, huwag po nating hayaang ibaba ang ating brush at saka roller na hindi po siya nahugasan, kasi maabutan po talaga siya sa pagtigas. Hanggat hindi pa po siya tumigas, kailangan po nating banlawan ito sa tubig kasama ang sabon at hahagurin natin, kumbaga kukunin talaga natin yung chemical na nasa loob ng brush at saka sa roller. Ayan. Dapat po, pag nakuha na yung parang mga malamog-lamog na nadumikit sa brush, ipahid ulit natin ito sa bar na sabon at iwan muna natin yung sabon sa ating brush. Dapat nakuha po yung parang laway na andun pa sa ating brush, nang sa ganun ay hindi po siya tumigas, dahil pag
naabutan niya ng mga kalahating oras, napakalayo na nga yung kalahating oras, mga 20 minutes, agad na yang titigas. Hindi pa po siya madaling titigas kasi may tubig naman. Lalo na pag naabutan pa yan na kinabukasan, talagang yung brush natin ginamit at saka yung roller, hindi na po mapapakinabangan. At alam naman natin na kahit ganyan lang yung brush na yan, lalo na yan 2 inches, pag ganyan kalaki, nasa 50 po yan. At yan ring roller, nasa 35 ata. So ganyan lang po ang paglinis ng ating paintbrush at saka roller, mga kapatid. Atin lang pong babanlawan sa tubig kasama ang sabon. Hindi po yan gagamitan natin ng hindi po natin yan gagamitan ng thinner kagaya ng pintura, kundi may panlinis talaga yan, tubig at saka sabon lang. At patungkol naman po sa pag-apply ng ating fiber mat sa paggawa ng pambot, mga kapatid, kung nakikita nyo po, amin po niyang nilagyan ng wax, saka ipinatong yung fiber mat. Sa ganito po palang paraan, mga kapatid, may dalawa po itong paraan. Itong sa amin ay sa ibabaw po kami pumatong ng fiber mat. At ang iba naman, doon po ipinapasok sa loob ang fiber mat. Kumbaga, ang kanilang hulmahan o ang kanilang molding device ay nakadesinyo po sa buo talaga, kumbaga panglahatan na talaga. Isang buong bangka na po ang kanilang molding na nagawa o hulmahan. Pero itong sa amin ay hindi po, kalahati lang po. Kumbaga adjustable po kasi itong aming ginawa. Pagdating po sa kung isang buo talaga ang hulmahan, mga kapatid, at sa loob po kayo magmumolding, ang maganda pong ipahid pagkatapos po ng wax ay yun pong kulay na gusto natin. Gagamit po tayo ng toner. Yan, paint toner po ang ating gagamitin. Kumbaga, ipapahid po sa pinakaunang layer, tapos pag tumuyo ng kunti ay saka pa ipapatong yung fiber mat. Ngunit dito po sa aming ginawa na fiberglass, mga kapatid, kakaiba po ito. Kumbaga, iba po ito sa ibang ginagawa kasi sa ibabaw po kami pumatong ng fiber mat. Kumbaga, hindi po sa loob, kaya hindi po kami gumamit ng toner. Yan, hindi po kami gumamit, mga kapatid, kasi useless lang po pag gagamit kami na sa loob kasi yung hulmahan. Kaya pagkatapos kasi yang ialis sa hulmahan yung ginawa naming fiberglass na pambot, ay gagawa pa kami ng mga ribs o yung mga gusok para titibay po yung fiberglass na pambot. Kaya hindi po kami gumamit ng toner. At yung isa pang gagamitin dyan ay yun pong tinatawag na seal coat. Yan. Ang seal coat naman, mga kapatid, ay yan rin ang ipinapahid pagkatapos lagyan ng wax yung ating molding. Yan din ang pinapahid, kagaya lang sila ng toner. At kapag ang kagandahan kasi nito, mga kapatid, kagaya nitong ipapakita ko sa inyo, kapag tinanggal na po sa molding ay napaka clean at napakakinang po ng kanyang hulma kasi sa ginawang toner at saka seal coat. Pero itong amin, mga kapatid, hindi po kami gumamit ng toner. At may kaunti kaming seal coat na kulay blue. Yan, inihalo na lang namin sa aming resin. Nang sa ganun ay magkaroon ng kulay yung aming resin. Yan, kung nakikita nyo po, yung parang kulay blue na ang aming pambot dahil po yan sa toner na aming pong inihalo sa aming resin. Ayan po. Kaya nagkaroon po yan ng kulay. Nasa sa inyo na po, mga kapatid, kung ano po ang magandang gamitin ninyo o ano po ang inyong gagawin. Ngunit itong sa amin, hindi po kami hindi po kami naglagay ng solid na resin na may halong toner or seal coat kasi po useless lang kasi nasa ibabaw po ang aming pagpatong ng fiber mat kasi ang aming molding ay patihaya po, nakataob po. So, yan na po.
Ang patungkol naman po sa pagpatong ng fiber mat, kung magtatanong po kayo sa itong pambot na ito, kung ilang patong po ba ang ginawa namin dito. Ang ginawa namin dito mga kapatid ay nasa 6 na patong po ang kanyang kasko. Ayan. At ang kanyang parka o ang kanyang gilid ay 3 patong lamang mga kapatid. Kasi po, pag maglalagay na po ng kanyang tuktok o kanyang gusok, pag inilagay yun, babalutin pa kasi yun ng fiber mat at saka yung resin. Kaya kakapal pa po ang bandang gilid. Kaya 3. Hindi po namin buo na inilatad sa buong pambot yung mat sa unang layer. Kagaya niyan, unang layer kalahati muna para isa sa gilid, isa sa gitna. Kapag sa kabilang side naman ang nilagyan, isa sa gilid, madadagdagan ng isa sa gitna. Kumbaga, sa bawat gilid ay may isa, pero sa gitna, sa kanyang pinakakasko ay 2 na po. Yan po ang nangyari sa aming paggawa. Nasa sa inyo na po kung ano po ang gusto ninyo, buo or kagaya nito. At pag-uusapan naman natin ang patungkol po sa paglalagay ng mga ribs o gusok. Kumbaga sa paggawa ng pambot, ito po yung tinatawag na tuktok sa amin. Yan, tuktok at saka yung batsula. Marami pong paraan mga kapatid sa paglalagay nito. Ang isa po, kagaya ng itong ibinigay ng gobyerno sa grupo ng mangingisda dito sa amin, kung nakikita nyo po yung kanyang batsula, ayan, overlap lang po. Yan, naka-overlap lamang po ang kanyang batsula. At ang isa naman po, patungkol naman sa doon sa ginagawa ng aking kaibigan na taga Cebu rin, ang kanila pong ginagawa ay naglalagay po sila ng PVC. Ayan, yung kulay orange, yan po ang kanilang nilalagay. PVC po ang kanilang inilalagay. At ito naman dito sa amin, sinubukan rin namin na ang aming ilagay ay itong urethane foam. Ayan, kung nakikita nyo po, yan, amin pong kinating para aming ilagay dito sa kanyang batsula. Ayan, urethane foam po. At pagdating naman doon sa kanyang tuktok o yung kanyang parang ribs o gusok mga kapatid, may iba-iba rin yung paraan. Pwede rin gumamit ng urethane foam para ilagay dyan sa kanyang ribs. Yan. At pwede rin yung maghati po kayo ng PVC. Ayan. At ito naman sa amin, hindi po kami naghati ng PVC. Kumbaga, yung PVC na number 1 o 1 ay amin pong binalutan ng fiber mat at saka binasa ng resin. Pagkatapos tumigas ay amin pong hinati at yan ang aming ginawang parang gusok o tuktok. Ayan, kumbaga wala po yang nakabaon sa ilalim na anuman. Kumbaga solid po yan na fiber mat o fiberglass. Pero halo po yan sa ilalim mga kapatid. Kasi kinuha po yung PVC na aming hinulmahan. So yan lamang po ang pwede natin gamitin sa pagpapatigas ng ating o pagpapatibay ng ating fiberglass na pambot. At pagdating naman dito sa itong parang yawi, ayan, ganun rin ang aming ginawa. Kumbaga nagmolding, binalutan namin yung PVC, tapos hiniwa at inilagay. Yan. At patungkol naman po sa kanyang tinatawag na clarity o sikan batsula, ayan, yung nakikita nyo po, kumuha lamang kami ng 1/4 na kahoy at binilog ng kunti ang dalawang side at nagporma kami ng fiberglass. Binalot namin ng fiberglass ng mga 3 layer, ayan, na nagmukha siyang letter C, ayan, at ikinabit namin sa pambot. Ayan, tinabas lang namin doon sa bandang tuktok. At pagkatapos, para talagang dumikit at maiwasan yung bubbles, naglagay po kami ng aerosol. Yan pong aerosol ang aming pinantapal sa kanyang parang nagiging clearance. At yan naman pong aerosol mga kapatid ay nagbibigay po yan ng dagdag tibay sa ating fiberglass na pambot. Dahil yang idinikit natin sa gilid ay nang tumigas po yan, talagang napakatigas po, mahirap pong bakbakin. At naiwasan rin ang bubbles niyan gaya ng kanto na yan, kasi pag nilagyan ng mat
hindi po siya masyadong makadiin sa kanto dahil sa kapal ng mat. So, paalala lang po pala sa inyong lahat mga kapatid, sa mga hindi pa po nakasubok na gumawa at gumamit ng fiberglass, ipinapaalala ko po sa inyo mga kapatid na mas maigi at maganda po na gumamit po tayo ng mask. Kasi napakabaho po ng fiberglass, lalo na pag unang subok nyo pa lamang po at hindi pa sanay ang inyong katawan, talagang mabaho po siya mga kapatid. Sana po gumamit po tayo, ugaliin po natin gumamit ng mask nang sa ganun ay maiwasan po natin ang pagkakasakit. Alam naman natin na marami na pong nagkakasakit, kahit mga pintor o yung nagpipintura, nagkakaroon po sila ng sakit at napakalaking chance po na kapag isa po tayong fiber making, talagang madali po tayo sa sakit. Prone po tayo mga kapatid pag hindi po tayo nag-iingat sa ating katawan. Talagang hindi po ito maganda sa ating katawan pag lagi nating nalalanghap na hindi tayo gumagamit ng mask. At tandaan nyo rin po mga kapatid, hindi po ito basta-basta tayo makakagawa ng fiberglass na pambot kapag nasa malapit po tayo sa mga napakaraming tao, kasi mabaho po ito mga kapatid. Posible po tayong ipatawag sa barangay, kaya kung gagawa po kayo ng ganito, sikapin nyo pong doon gumawa sa hindi masyadong maraming tao. Nang sa ganun ay maiwasan po ang ganyang pangyayari. Lalo na pag may mga kapitbahay ka po dyan na hindi na magandang loob ang inyong nadarama. Kumbaga hindi po malapit ang inyong sarili sa iyong mga kapitbahay, baka maaari ka pong mapabarangay mga kapatid. At patungkol naman po sa fiberglass mga kapatid, isaalang-alang din ninyo na ang fiberglass po ay makati po ito. Ngunit ang kanyang kati mga kapatid ay hindi po sa ngayon. Kumbaga kung nag-a-apply po kayo ng fiberglass ngayon sa oras na ito, hindi po yan agad-agad nakakati. Kumbaga kahit isang araw ka pa po dyan sa pagpa-fiber, hindi mo pa po yan masyadong madadama ang kati. Dahil ang kanyang kati mga kapatid ay saka na natin madarama pag hindi na tayo nagpa-fiberglass. Pagkatapos na ng ating trabaho, kahit maligo pa po tayo, kahit kuskusin natin ng mabuti ng sabon, hindi po naalis yung pinong fiberglass na nanunuot sa ating mga balat mga kapatid. Lalo na sa yung nanuot sa ating damit. Ang advice ko lamang po sa inyo, lalo na pag first time pa po kayong nagpa-fiberglass, kung matapos na kayong maligo sa hapon dahil tapos na kayong mag-fiberglass, lagyan nyo po ng petroleum jelly or yung skin care na pangpahid ang inyong balat sa inyong, lalo na yung inyong kamay na hindi po, lalo na pag hindi kayo nakapag-jacket, lagyan nyo po ng petroleum jelly or yung skin care mga kapatid, kasi po hindi mo siya madadama pag hindi po masasagi ang inyong balat sa mga damit, jacket, sa yung higaan. Saka mo palang madadama yung parang napaka talinis o hait na parang may karayom ang inyong balat kapag po nakadikit ito sa mga bagay. Lalo sa akin, nung una ko pong subok nito, pag magmamaniho po kayo, pag suot ng jacket, hindi mo pa masyadong nadarama. Ngunit pag tatakbo na yung motorsiklo mo, kapag ihipa ng hangin yung iyong jacket, talagang napakakati po mga kapatid. At paghandaan nyo po yan dahil isa po yan sa posible ninyong maranasan o ma-encounter pag magpa-fiber po kayo. Mahaba na po pala ng konti ang part 2 na ito mga kapatid. At loobin ng Diyos, gagawa pa ako ng part 3 nang sa ganun ay makuha nyo pa po yung mga ilang idea pa po sa paggawa ng fiberglass na pambot. At hanggang dito lang muna ito mga kapatid, at ilalagay ko na lang po sa baba ang link ng part 1 at yung kasunod naman na part 3. Nang sa ganun ay kung saan pong part ang hindi nyo po nakita ay maaari nyo pong makita. At so hanggang dito lang muna mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo, lalo na sa nakapanood na po sa part 1.
Maraming salamat po sa inyo. At hanggang sa muli, lagi nyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you to my next vlog. Bye-bye!